Sa isang bahagi ng Cainta, Rizal, sa buong maghapon, lumulobo ang populasyon ng mga estudyante kapag may pasok sa dalawang kolehiyo sa lugar. Ang mga negosyong nakapalibot sa lugar angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Subalit, may 3 establishmentong nakapaligid. Isang dura lang ang layo mula sa kolehiyo. Nagsisilbing mga silo. 3 mumurahing motel abot kaya ng presyo. Magpapapasok ng mga parokyanong estudyante. Ang kahabaan ng Felix Avenue ay tinuturing main highway para sa mga sasakyang papasok ng Cainta mula sa Marikina, Antipolo, San Mateo, Pasig at Quezon City. Sentro ng komersyo, sa bukana pa lang matatagpuan ang mga naglalakihang mall. Samut-saring negosyo. Patok ang lugar para sa mga negosyante dahil makapal ang bilang ng mga tao. Lahat ng mga pedestrian dumaraan ay may tuturing merkado. Usually, ang pinaka-common sense dyan or logical strategy dyan would be talagang yung i-consider mo yung mga kanto, yung mga traffic areas. Kaya kung makita mo yung mga kanto-kanto talaga pinagkakaguluhan. Mas maganda sana community-centered to, no? Meaning may eskwelahan, no? May mga government buildings, no? May mga offices na talagang high traffic. High traffic meaning foot traffic and transport traffic, makaka-attract yan ng business, no? Ang bottom line, high traffic sana yung area. 3 establishmento, isang uri ng negosyo na pagitnaan ng 2 kolehiyo. Ang ICCT Colleges Foundation at ang ABE International Business School, napapaligiran ng mga silo na mga motel ang kanilang mga mag-aaral. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado sa buong maghapon. Lingid sa kalaman ng mga pobreng magulang na nagpapaaral na ang pangunahing dahilan ay swak sa budget ng kanilang bulsa ang tuition fee ng 2 eskwelahan. Subalit swak na swak din sa silo ng kamunduhan ang kanilang mga anak sa mga motel na nakapaligid. Tinatayang aabot ng 15,000 ang populasyon ng estudyante sa nasabing 2 kolehiyo. Lumulobo ang populasyon dahil sa bilang ng mga mag-aaral na pumapasok. Makikita sa paligid ang mga negosyong ito. Tumutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Internet shop, bookstore, patahian ng uniforme, at ilang malilit na kainan at tindahan pasok sa budget ng mga kabataan. Kailangan masasatisfy mo yung needs and want ng mga customers na dumadaan doon sa area mo. Yung mga basic needs ng ng tao, pagkain, paglo-load, tindahan, computer shops. Ang mga nasabing establishmento, tipikal at normal sa isang lugar na pinagsisilbihan bilang pangunahing merkado ang mga mag-aaral. Kung sasadyain ng mapagmasid na mata at hahanapin kung ano ang mali, ang 3 mga naglipa ng mumurahing motel sa lugar, ang Gold Star Inn at 2 pipitsuging apartel na walang pangalan maliban sa karatulang open 24 hours. Mahahalin tulad ang mga ito na parang mga sapot ng gagamba, mag-aantay kung sino ang mga bubot na estudyanteng masisilo. Sa pananaw ng isang sociologist, dahan-dahan habang tumatagal, siguradong malaking epekto ng pananatili ng mga motel sa mga estudyante sa lugar. So yung short-term effect nito, may expose sila at the very least dun sa mga ganong klaseng commercial establishment. Yung surrounding mo, diyan ka din kumukuha ng ng iyong sense of values. Yung mga risky decisions sa mga kabataan, halimbawa yung
makapag-engage sa premarital sex. Yung tendency na mag-engage sila doon ay base din sa strength ng kanilang values. Ang mga estudyante sa kolehiyo na nag-uumpisa sa edad na 16 pataas na hinuhubog pa ng eskwelahan ang kanilang bubot na isipan. Malaki ang impluensya at tukso sa mga silo na mga motel na nakapaligid sa kanilang eskwelahan. Well, para dun sa mga wala pang ganong muwang sa kung ano yung nangyayari sa motel, kasi ang motel ay lodging facility in general. Pero alam natin na may dark side yung motel business. Kung yung bagong estudyante na nag-aaral sa lugar na yon, sa mga eskwelahan na yon, may expose at baka magkaroon sila ng ideya kung ano yung kumbaga dark side ng motel business. Maaring out of curiosity, susubukan nila at aalamin ang nasa loob ng mga motel na ito. And sinasabi mo na paligiran ng madaming motels, ibig sabihin may demand talaga. I can only speculate na posible na rin na maging temptation to dito sa mga katabing eskwelahan na ito. Yung curiosity rin ng mga estudyante na andoon, no, pag nasabing motel, ano ba yan? It could be a temptation for them. Sa bahaging ito ng Cainta sa Barangay San Isidro, naghalo ang 2 kolehiyo at 3 motel. Sa katagalan, ang pananatili ng 3 motel animoy mga tagong lunggang aliwan para sa mga mag-aaral ang 2 kolehiyo sa nasabing lugar. Upang makumpirma ang aktibidades ng mga ito, kung tatanggap nga sila ng mga minor de edad na estudyante, unang tiniktikan ng mga bitag New Generation Undercover ang Gold Star Inn. Ilang minor de edad ang pumasok sa Gold Star Inn. Ang ilan sa kanila may sukbit pa na backpack, kalalabas lang sa eskwela. Isang binatilyo na aktuhan ng bitag New Generation sa front desk habang nagbabayad ng kwarto. Ang kanyang kasamahan, kayo na ang humusga kung nene pa o dalagita na. Matapos makapagbayad, mabilis na dumiretsyong 2 sa kwarto. Mula sa Gold Star Inn, next target, ang 2 walang pangalang na apartel. Walang kahirap-hirap nag-check-in ang aming mga bitag New Generation aktor at aktres. Pakinggan ang eksena ng mga bitag New Generation players. Bakit mo dito eh? Bakit mo ba pinipili? Wait lang. Dito ka naman eh. 17 pa lang. Tigilan mo ako. Pagmasdan ng front desk staff, hindi sinitang acting ng aming mga bitag New Generation players. Tulad ng naunang apartel, business as usual. Sa salitang kalye, lamantian din yan, pera-pera lang. Hindi na hinanapan ng kahit anong ID ang mga bitag New Generation aktor at aktres. Ang ikalawang pares naman ng mga bitag aktor at aktres, pinayagan makapag-check-in basta't walang pananagutan ng apartel sa anumang mangyayari sa kanila sa loob ng kanilang establishmento. Pwede nga yan. Oo. Hindi kami mananagot. Oh, hindi naman mananagot eh. Okay lang. Bayaran ko na. Sa pangalawang araw na pagtitiktik sa aktibidades ng Gold Star Inn, para makumpirma kung patuloy ang pagtanggap nila ng mga nagche-check-in na mag-aaral sa lugar, 2 pares ng kabataan labas-masok. Makalipas ang ilang sandali, ang isang to palabas ng Gold Star Inn kasabay ang 2 batang babae.
ang Gold Star Inn at dalawang walang pangalang apartel na nakapalibot sa ICCT at ABE. Swak sa budget ng mga estudyante ang kanilang check-in rate. Para sa business consultant na si Astro Del Castillo, isa itong estratehiya para makaakit ng mga estudyante sa lugar. Well, it seems like gano'n na ina-attract niya, no? Considering that more or less baka desperado na siya or talagang malakas ang market ng estudyante. Well, that's unfortunate, no? Ang alam natin, ang mga ibang local government units ay hindi basta-basta nag-a-allow ng mga minors sa ganyang area na yan, no? Pero kung yung katabi ng mga eskwelahan na kolehiyo na, talagang medyo may edad na ang mga estudyante, no? Above 18 na, no? I'm sure yun ang tina-target ng mga motels. Well, offer them lower rates, no? Oo, if they defined it as related to the students, then of course you're tempting the students. Para sa mga maliliit na mga nagtitinda na nakausap ng bitag new generation sa lugar, hindi sila pabor na may nakikitang motel o apartel sa paligid. Siyempre, ano yun eh, ano yun sa estudyante tukso yun eh. Hindi natin maraming may boyfriend. Oh, tapos hindi naman mawawala sa mag-boyfriend yung gano'n. Imbis na unahin yung pag-aaral, malay mo doon dinadala yung mga ano nila. Ang problema, kung kahit sa malayo, kung maghanap talaga ng butas, wala rin mga butas. Sinusundan-sundan mo yan. Mismong mga estudyante sa nasabing lugar, ayaw nila na mga motel sa paligid. May posibilidad na paggabi na, pwede silang pumunta dyan. Parang nakakaakit na sa estudyante na imbes na mag-aral sa mga butas. Parang nahanap sila dito sa mga motel na sa paligid. Pag nakita nila yan, uy ano ba yan? Maku-curious sila kung ano yung nasa loob niyan. Eh di syempre, susubukan nilang pasukin yan. Pumunta ka nga dito para lang mag-aral, hindi para lang ano yun yung pasukin yung mga ganyan. Bago pa man itinayo ang ICCT at ABE, nauna sa kanilang mga motel sa lugar. Itong eskwelahan at itong motel na binabanggit mo sa akin have been in existence even before I assumed office. Ang pagkakaintindi ko pa at pagkakaalam, nauna yata siguro yung motel kesa sa eskwelahan. Bagamat gano'n ang sitwasyon, hindi naman napipigil yung aming karapatan o aming kapangyarihan to regulate them in a manner na mas magiging maayos ang takbo ng mga taong nakatira rito base sa paniniwala namin they should not be there or they should be there in the first place. Para sa mga nagmamay-ari ng mga motel na nakapaligid sa ICCT, ito'y oportunidad at kasama na ngayon sa kanilang business plan. Bago kami mag-set up ng business, inaalam muna namin kung anong magandang lugar para sa isang naisip na naming business. However, kung naghahanap ka muna ng lugar na pwedeng itap mo yung potential niya, kung anong set up mong business, dapat talaga nagma-market study ka. Para malaman mo kung gano'ng kabilis mo mabibenta yung produkto at serbisyo mo at kung gano'ng mo kabilis mababawi yung kapital mo. Maging ang kanilang estratehiyang mapalawak ang kanilang merkado mula sa populasyong 15,000 estudyante na isang dura lang ang layo sa kanila. Di tulad ng siyudad ng Maynila kung saan matatagpuan ang University Belt, may pinapairal na ordinansa kung saan ipinagbabawal ang pagtayo ng motel at apartel 200 metro ang layo sa mga eskwelahan at kolehiyo. Walang kahalintulad na ordinansang ipinatutupad ang kainta sa mga motel na malapit sa eskwelahan. Ang isyong ito, dinatnan na lamang daw ng alkalde ng kainta na si Kit Nieto. Ang regulasyon natin sa pagbibigay ng business permit, it's just a privilege that we extend sa mga taong gustong magnegosyo sa bayan natin. If it's something that becomes a hindrance already para sa personal growth or security ng mga taong nakatira rito, we can actually come in by way of police power ng ating bayan. No? So if this is an issue that's already parang coming out, na nagkakaroon ng problema ang existence ng isang motel na malapit sa eskwelahan, there has to be a regulation to be made.
binalansi niya ang kanyang sagot sa issue ng 3 motel. Ang pamahalaan na magdidesisyon para sa mga bata dahil sila yung mga bata. And sa pagdidesisyon namin yun, dapat maintindihan nila na hindi sila dapat pupunta roon dahil mayroong consequence pag sila ay pumunta roon. Sa kabilang banda naman, alam ng establishmento at ng negosyante na pag tinanggap nila ang isang tao na hindi dapat naroon, nandun yung risk factor that they might have to be closed down anytime that the report is sent to the mayor's office. Nasa nagmamay-ari ng motel at pamunuan ng eskwelahan, pagbabantay at pagpapatupad ng batas. Ang importante lang dito, malaman ng magkabilang panig ano ang posisyon ng gobyerno tungkol sa kanilang existence at ano ang kailangan nilang gawin upang hindi mabagabag o magalaw o masara o mapahamak ang kanilang establishmento. Sa ngayon, malaking hamon sa bayan ng Cainta ang problemang ito dahil lumalaki ang kanilang populasyon di tulad noon. Kinakailangan ng matibay at espesipikong ordinansa laban sa mga establishmentong motel na malapit sa eskwelahan. They cannot breach the line. And the moment that I get information enough for me to close them down, I will just do it. Sa field investigation ay sinagawa ng Bitag New Generation, walang malinaw na regulasyon ang mga motel at apartel sa pagtanggap ng kanilang mga parokyano, lalo na sa mga estudyanteng minor de edad. Kaya naman solusyon ni Mayor Nieto, check and balance sa parte ng mga kolehiyo at ng mga motel-apartel sa lugar. Ang importante lang dito, malaman ng magkabilang panig ano ang posisyon ng gobyerno tungkol sa kanilang existence. There are rules that they have to comply with, failing which will allow me now to take over by virtue of the power that's vested in me as mayor of the town para bigyan ng disiplina at karampatang solusyon permanently yung problema. Ang magkakontrapelong establishmentong nakatayo sa bahaging ito ng Cainta tahimik sa kanilang parehong pananatili sa lugar. Ang isa ay humuhubog sa kinabukasan ng kabataan para maging responsableng mamamayan. Kabilang na dito ang isyong moralidad laban sa kamunduhan. Habang ang kabilang panig naman nangangalakal at nagbibigay ng serbisyo, mga tagong silid para matugunan ang tawag ng laman. Araw-araw na dadaanan ng mga mag-aaral ang 3 motel na nagsisilbing silo bago makarating sa kanilang pinapasukang eskwelahan, ang ICCT kabilang ng ABE. Ngayong nabulgar ng sistemang pagpapapasok ng mga kabataang estudyante sa mga motel at apartel sa bahaging ito ng Cainta, inaasahan na magkakaroon ng pagbabago sa kalakarang ito. Agresibong pangungunahan ng lokal na pamahalaan ng Cainta ang pagmamanman sa mga nasabing motel sa kapakanan ng mga mag-aaral. The moment I get enough information that would say that this particular motel entertains students, minors at that, na hindi naman dapat na naroon sa anumang oras, no? May eskwela man o wala, we can always stop the operations anytime, no? Ito ang trabaho ng local government to protect the society from decay, no? From moral distraction, no? So sana yung mga local government officials ay active at naimbestigahan to at somehow ma-prevent naman yung mga estudyante na maging ma-tempt doon sa take advantage ng mga motels na yon. Hindi natin pinipigil sila sa ibang businesses na mag-cater sila sa mga mature individuals, no? But somehow siguro mga hindi pa pwede talaga mag-avail ng service na yon, dapat talaga mapigilan yun. Ang pinakamagagawa na lokal na pamahalaan para mapangalagaan pa rin yung
kumbaga pag-aaral ng mga kabataan ay i-regulate heavily yung mga motel. Kumbaga nga maglagay ng sign na no minors allowed. Mukhang minor de edad, dapat hingan nila ng ID para masiguradong adult na talaga. Yung pag-offer ng mababang presyo, hindi na natin magawa doon kasi kung marketing strategy nila yon, no? Pero yun na, regulation na lang kung sino yung papasukin na lahat, hindi. Kasi hindi pwedeng lahat ay customer nila. Ang nakapagtataka, ang pamunuan ng dalawang eskwelahan, ang ICCT at ang ABE, sa anumang kadahilanan, ayaw magpa-interview para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Taliwas sa kilos ng lokal na pamahalaan na siyang nagbibigay permit para sa dalawang magkasalungat na negosyo. Binuksan ng Cainta Municipal Hall ang tanggapan ng alkalde ang kanilang pintuan sa Bitag New Generation Investigative Team para matugunan ang isyong ito. If you have a community of school which is about 1,000 more students versus 4 na motel sa lugar. Kasi kami, we're looking at, is it really his business strategy to be like a web sapot or silo subliminally? Kasi sabihin natin, market namin sa labas, hindi ba? But then again, we have school there. Papatawag ko sila. Yung may-ari ng eskwelahan at saka yung may-ari ng motel na pinag-uusapan natin. At papahat ito sa kanila na ito ang sitwasyon at ito ang gusto kong maging direksyon. At kung hindi tayo magkakasundo, pasensyahan tayo. Abangan